Sa salitang Latin, ang sinister o masama ay inuugnay sa kaliwa. Kaya noong unang panahon may paniniwala na ang pagiging kaliwete ay dapat iwasto. Ngunit nagbago na ang panahon. Sa mundo ng sports, maingay ngayon ang pangalan ng isang 19 na taong gulang na Pilipina, si Alex Ayala. Makasaysayan ang mga tagumpay niya kamakailan sa Miami Open, isa sa mga pinakasikat na tennis tournament sa Amerika. Tinalo ni Alex ang 3 Grand Slam champion sa tennis, kasama na ang number 2 player sa mundo. Dahil dito, siya ang kauna-unahang Pilipinong pumasok sa top 100 ng World Tennis Rankings. Si Alex ay isang pambihirang kaliwete sa tennis. Lahat ng tinalo niya sa Miami Open ay right-handed. Mahalagang katangian daw ang pagiging kaliwete sa tennis. Sinabi yan mismo ng mga nakalaban na ni Alex sa Pilipinas na kaliwete rin. Being a lefty, ang napapansin kong advantage is yung serve, more topspin siya. So mas nahihirapan na like paluin yung bola. And yung mga, usually kasi ang weakest link ng isang player is ang backhand. So ang mga right hand, nakakalaban ang right hand, backhand yung bigay nila. Pero kasi ang backhand ng right hand is forehand naman ng lefty. So I think that's a big advantage for left-handed players. Sa tennis court na ito sa Philippine-Colombian Association sa Maynila, nag-iensayo noon si Alex. Ang mga atletang sina Patricia Lim at Justine Maneja ng University of Santo Tomas Varsity, nakalaro na niya noon. She's so strong that time. Being a left-handed sa serve and volley. Kasi sa serve pa lang, if want mo mag-serve sa backhand, kaya ng left-handed. One thing that you can definitely highlight is her aggressiveness in the baseline. Her play style is very on the rise. So parang sinasalubong niya yung mga bola. Kasi mostly yung mga players, they play it safe, maatras sila sa baseline para paluin yung bola. Pero Alex doesn't back down from the baseline. She usually takes it on the rise talaga, sinasalubong niya. And I think that's one of her biggest advantages. Ayon sa sports analyst, strength and conditioning coach at former NCAA basketball player na si Martin Antonio, hindi lang sa tennis may bentahe ang mga kaliwete. I played against one of the best college players who was a lefty. Kontra-tiyempo, pagka binabantayan ko. Kasi we would always have scouting reports, but even if we run the scouting packages in our practices, iba pa rin talaga pagka sila na yung gumagawa. Kasi mas natural yung movement. So if they're more natural, it's a little bit harder for me since I got used to playing against right-handed guys. So the tendencies I would be playing off would be the right-handed guys. Isa sa pinaka-sharpshooter sa PBA, isa ring kaliwete, ang triggerman na si Alan Kaydik. Siguro, culture yung mga gano'n na sinasabi, you're different. But in sports kasi, when you're different, especially in sports, when you're different, it's a power. Yun yung nagiging advantage na pagka hindi mo sila katulad, iba ka, meron kang nadadalang iba sa team sports. For Alex Ayala, who's a lefty, her spin is different. Let's say for a boxer who is southpaw, your jabs is right inside an orthodox fighter. Pag iba ka, ang hirap mong scoutin. Ang hirap mong paghandaan kasi iba ka eh. Tulad ng ibang sport, karamihan ng competitor sa fencing, right-handed. Kaya ramdam ni na Bing Rosada at Miggy Bautista ng Philippine fencing team ang halaga ng pagiging kaliwete. So when I tried left,
na-realize ko na it's really an advantage. Because like, meron tayong mga, mga hidden spots. The way you think on the game, parang it's really, mas madami kang makikita. So, lahat ng kalaban mo kanan. Okay. And you can tell na hindi sila sanay sa'yo. Yes. But then if I'm fencing, if I'm left-handed and you're right-handed, this spot is open to me. And so if you're not used to fencing a left-handed person, you're gonna get caught off guard and you don't know how to defend that move. Lamang man ang pagiging kaliwete nila sa sports, may mga pagsubok din silang pinagdaanan bilang lefties. Lahat na sa school namin, yung mga student doon, lahat sila right-handed. So pinilit ako ng mom ko mag-right. But the thing is, the pencil, nahulog siya. So I forgot kung ano yung ginagamit kong kamay. So pagkuha ko left, so doon na nag-start, left-handed na ako. I think I struggled eating. Eating, bakit? Kasi pag right-handed sila, so normal lang sila kumain, right sila sumusubo, ako left. So yung siko ko sa siko nila, tumatama. So I need to like close myself to eat. Ikaw naman, Mickey. As a child, what was As a your child, experience? naturally pasmado kasi, so my hands get sweaty a lot. And ever since I was young. So when I would write, usually, if you have, do you know the notebooks with the spiral? If you write with your left hand kasi, it smudges the ink, because especially if you're pasmado. So every time I write, so I would use like a towel or a handkerchief, I'd put it like under my hand just so that I could write without messing up the paper. Dahil kakaunti ang kaliwete, madalas hindi naiisip ang mga pagsubok sa kanila. At minsan, may nararanasan pang diskriminasyon. Tulad ng nangyari kay Dang Purificacion sa trabaho. Nung one time po, yung mga ordinaryong pag nag-a-apply, exam, initial interview, then final interview, then hands-on na. Yung hands-on po, ayun po yung may ibibigay sa inyong mga parts, then oorasan kayo kung paano nyo ikakabit yon ng mabilisan. Pangalawa ako doon sa natapos. Out of 20 na nag-ano po. So, alam ko po, pasado ko. Tapos nagulat po ako, hindi ako kasama sa mga listahan ng nakapasa. Parang nagulat ako, sabi ko, bakit po, may problema po ba? Sabi niya, kasi hindi kami tumatanggap ng kaliwete. Gawa ng ang kanila daw po, ang machine nila is pangkanan. Ang kaliweteng si Dang, nakahanap din ng ibang hanap buhay. Ay. Howie Severino. Hi. Good afternoon po. Oh, ito na yung gamit na Yes po. iuwi mo para po project. Yes po, para po sa graduation okay. ng school. Nag-check lang po ako ng mga gagamitin po. Kung kumpleto po, para isang bitbitan na lang po. So, matagal ka nang tumutulong sa school, no? Yes po. Hindi ito trabaho. Ano ba to? Talagang kontrata to, project? Tamang volunteer? po, meron pong binibigay rin naman po. Pero okay. sapat lang na pang thank you lang po. Yeah, okay, good. Kasi naging estudyante ka rin dito. Ito Yes yung parang pinaka-servisyo mo rin sa school. Opo. Okay. Paano, kailangan mo ng tulong dito? Eto na lang po. Okay. Ako na po dito sa Okay, Styro. sige. Thank you po. Okay, tara. Ito na ang kabuhayan ni Dang ngayon. Ginagamit niya ang kanyang mga kamay sa paggawa ng mga dekorasyon at costume. Abala siya ngayon, lalo't kaliwat kanan ang mga graduation at kompetisyon. Talaga bang mas magaling yung mga kaliwete or what? Special. Doon ko na-realize na special talaga ang mga kaliwete. Kasi naririnig ko naman po na ang kaliwete daw ay creative, magaling sa arts. Minsan tinatanong ko rin po yung sarili ko, artist ba talaga ako o dahil kaliwete ako? Kasi parang naiisip ko po, dala ba ng pagiging kaliwete ko ang pagiging artist ko? O dahil talagang sinasabi nila ang side ng brain natin na ay talagang pang-artist na ganito po. Hindi ko rin po alam, pero sa ngayon, mas nakikita ko na parang napaka-special ng mga kaliwete.
Aalamin namin kung totoo ngang mas artistic ang mga kaliwete. Kasi marami namang kanan ang gamit na artistic din. Ang totoo, tulad ng maraming kaliwete, pinilit siyang maging right-handed. Nung time na nag-umpisa pa lang akong magsulat, meron akong experience na yung tita ko, nagsusulat ako noon, pilit niya kasing pinapalipat ako sa kanan. Sabi niya, pinalo niya tong kamay ko. Kaya naano ko na, talagang totoo pala na pinapalo ang kamay, no? Para mailipat lang. Naano ko na, pinapalipat yung kamay ko para daw magkanan ako. Kasi daw, wag daw ako magkaliwa kasi mahihirapan daw po ako. Yun ang memories ko na nung siguro mga mag-incoming grade 1 ako noon. Kasi mag-start pa lang ako magsulat. Sumunod ka. Hindi po, kasi katunay na kaliwete pa rin po ako. Ano bang isasabihin dito sa sign? Happy graduation Happy po. graduation. Yes po. Okay. And recognition po. Both po yan, graduation and recognition po. Oo, so mahaba po yung ano. Opo, marami pa ilalagay. po. After ko po niyang ikat, lalagyan ko pa po ng glitters. So, kailan mo natuklasan na meron ka palang skills sa art, sa mga ganyan? Sa akin po kasi itong after lang nung magkaroon na po ako ng anak. So nag-schooling na yung panganay ko. Pag may mga project siya sa school, nagagawa-gawa ako. Parang nung una, hindi ganun pa kaganda hanggang sa na-enhance na lang po. Ano na rin po, ginagawa kong income po dito sa bahay. Kaya hindi po ako nag-work ng talagang 8 hours sa mga company. Ito na po yung ginagawa kong... Kung ang kaliweteng si Dang nag-a-adjust para sa mga bagay na pangkanan, nag-a-adjust naman sa kanya ang kanyang mga kaibigang right-handed. Oh! Ako muna unang susubo, Ikaw. Palitan lang. Subo-subo na ako. Minsan, mauna ka na kumain. Ganon. Ganon po yung struggle ko. Pero kahit nagugutom na ako, paunahin ko siya kasi mas kailangan mauna siya. May kailangan kaming tapusin. Pag maliit lang naman yung space. Pero pag malaki naman, okay naman. Ayun, kagaya kanina, natapon po yung kanin. Ayan, may kalat tuloy. Tumubo ka. May kalat tuloy. Tinan. Sagi. Lagi talaga. Mahirap kumain. Pero kami hindi mo kami nakasali. Kalma lang tayo. Dito sa Santa Cruz Elementary School sa Dasmariñas, Cavite, may mahigit 6,000 mag-aaral. Ipinabilang namin sa school ang mga kaliwete. 329 lang sa 6,000 o wala pang 6% ng student body. So, ano masasabi mo? Para kay Dr. Rochelle Pacatang na principal sa paaralan, hindi na bago sa kanya ang karanasan ng mga kaliwete. Dapat ay matapos na. Ang kanya kasing ama at asawa parehong lefty. Pinagbawal daw sa kanyang ama ang paggamit ng kaliwang kamay sa pagsusulat. Pinagagalitan siya ng kanyang teacher na every time daw na siya ay nagsusulat ng kaliwa ay hindi daw kasi ang proper daw ay right hand for writing. Nakamulatan niya na yon na pinipilit niya talaga na siya ay magsusulat ng right hand. Ang asawa ko naman ay left-handed talaga. So since birth, siya ay gumagamit na ng kaliwa at talagang kahit napilitin ng kanyang mga magulang na siya ay gumamit ng kanan sa pagsusulat, hindi niya talaga kanya kaya. Hindi na raw ipinipilit sa mga paaralan ngayon ang gumamit ng kanang kamay. Ngunit sa maraming eskwelahan, kulang pa rin ang pangkaliweteng armchair. Dati, for the longest time, ang mga desk either right-handed or left-handed, nasa kanan o nasa kaliwa. Right? Pero ngayon, ang ginagawa ang mga sinusuplayan sa inyo, parang flat na ganon. Flat na may table na. Table na. Hindi yung armrest lang na mesa. The Department of Education is ensuring na tayo ay responsive at inclusive pagdating po sa mga ganyan na may mga individual differences. Just like yung mga bata natin na may mga left-handed. Ngayon po, ang binibigay na ng DepEd pagdating po sa mga
chairs ay individual chairs and tables na neutral na. So ibig sabihin can be used both in left and right. Sa loob ng classroom, matatagpuan ang pamangkin ni Dang na kaliwete rin. Kaliwete rin ang ina ni Dang at dalawa niyang kapatid na lalaki. Mostly kasi sa bahay, marami akong kasamang kaliwete. So hindi ko na naiisip talaga na mahirap pala maging kaliwete. Kasi within sa bahay namin, mga kaliwete kami. Saka ko na lang naisip na nararamdaman na ang hirap palang kaliwete pag nasa labas ka na. Kasi ang dami mong kailangang, ikaw ang mag-adjust. Mag-adjust ka sa kanila. Tiyak na lahat tayo ay may kilalang kaliwete. Kaibigan, kaklase o kamag-anak. Ayon sa pag-aaral, 10 sa bawat 100 tao sa mundo ay left-handed. Ngunit may mga lugar kung saan tila mas kaunti pa. Tulad ng elementary school sa Dasmariñas na 5 lang sa 100. Dito sa isang parke sa Valenzuela. Hindi kayo kaliwete. May kaliwete ba sa inyo? Ilang kayang kaliwete ang mahanap ko? Kayo ba yung mga kanan o kaliwete? Kanan po. Kaliwete, may kaliwete ba sa inyo? Mga kaliwete kayo, kanan? Kanan? Kayo rin, kuya? Kanan, kaliwete? Kaliwete ka? Pwede kang sumali sa aming eksperimento. Sa wakas, at may nahanap din kami. Estudyante sa kolehiyo si David. May mga karaniwang bagay kami rito sa harap namin na dinisenyo para sa mga kanan, sa mga right-handers, no? O mas madaling gamitin ng mga right-handers. Ito si David na nandito sa park ay isang kaliwete, estudyante siya rito sa Valenzuela at papasubok namin sa kanya itong mga ibang gamit dito para makita kung gaano kahirap gumamit ng mga bagay na to na dinisenyo para sa mga right-handers. Okay, David, subukan natin tong abrilata kasi ang pagkaalam namin ay halos lahat ng mga tinitindang abrilata, nakakita ka na ng ganito, yes, di ba, sa bahay, pero nakagamit ka na. Hindi pa kasi kaliwete ka. Yes, okay. So kaliwete ka, bihira kang gumamit ng kanan. Nagawa mo naman pala, pero first time mong nagawa ito. Yes po. Hindi naman dahil hindi ka tumutulong sa bahay. Hindi naman Okay, po. hindi ka pa nakakagamit nito dahil alam mo na pangkanan? Yes po. Bali, ang ginagamit ko pong pangbukas ng lata sa amin is kutsilyo po, gano'n. Kutsilyo. Sumakses ka rito, no? So, ano yung at first time mo? So, ano ba, sa tingin mo ba ay madali, mahirap, or Po, nahihirapan po ako, nangangalay po yung ditong banda ko ng balasa. Kasi nakaganon po ako. So, subukan naman natin itong isa pang lata. Gamitin mo naman yung kaliwete mo, yung natural na kamay, para buksan yan. Kapag kaliwa po, hindi po iipit yung blade. So, hindi siya talaga uubra. Hindi talaga uubra, no? So, talagang dinisenyo siya talaga para sa mga right-handers. Oh, okay. Sunod na sinubukan ni David ang pagsusulat sa spiral notebook. So, ito kasi napaka-ordinaryong bagay para sa mga estudyante, no? So, ito, mga kanang kamay, mga right-handers ay hindi masyadong iniisip na mayroong palang concern ng mga kaliwete rito, no? So, yan, sige, isulat mo lang yung pangalan mo, tsaka school mo, etc. para mapansin namin kung paano ka sumulat. Ano yung issue sa ganitong klaseng notebook na may alambre dyan? Hindi po ako makapagsulat ng diretso kasi po na umaangat po yung kamay ko dito sa ano po. Nahihirapan pala ang mga kaliwete. Opo, mahirap po.
Okay, ito na yung pinakahuli. Yung treat namin sa iyo at saka sa mga kasama mo. Ice cream. Kasi itong mga ice cream scooper ay dinisenyo daw para sa mga kanang kamay, no? Pero subukan mo sa kaliwa kung anong mangyayari. So, nakagamit ka na ba ng ganito? Hindi rin po. Hindi pa. Hindi ko po. Pero alam mo na pang kanang kamay siya? Yes po. Paano mo nalaman yan? Kasi kapag dito po ako mag-i-start ng scoop, nandun po yung pang yung matalas. Yes po. Yung pantanggal po sa ice cream para po mahulog yung ice cream. I see. Okay. Mga simpleng bagay sa pang-araw-araw. Patunay na maraming bagay ang ginawa para sa kanang kamay. Ang mga kaliwete ang kailangan mag-adjust. Kabilang na rito sina Dang, kanyang mga kapatid, at kanyang mga batang pamangkin. Sa dami ng mga kaliwete sa kanilang pamilya, masasabing namamana nga ba ang pagiging left-handed? Namamana nga ba ang pagiging left-handed? Yes, because just like any other traits, no, doon sa genetic predisposition or sa chromosomal framework, no, ng ating mga genes, ay kasama na doon. Like, itsura ng your face, how you look like, your stature, no, kung gaano ka katangkad, kapandak, ay nandun na yun sa traits mo sa genetic framework. Ang psychiatrist na si Dr. Bernadette Arcena, isang kaliwete rin. Lefty ang kanyang lola at isang kapatid. I was born left-handed actually. Nung time na yon, parang pag left-handed ka, parang bad omen or may mga pamahiin kasi na, ay, hindi ka pwedeng magsulat ng left kasi nga masama or you will become suwail, no? Pero totoo nga bang mas malikhain ang mga kaliwete? Based on studies also, it shows, no, sa pagsusuri na ang mga tao na kaliwete are more creative. They are having good, no, responses with spatial, no, reasoning. Magaling sila. Whereas yung mga right-handed naman, sila yung mga magaling sa verbal reasoning, and that's where musicians come by, di ba? Napansin mo pag musician ka, kapag artist ka, the sensitivity, the flexibility, nakikita mo dun pagdating sa art. So, it can be possible that they can be more emotional and they can be more competitive, they can be a little bit aggressive also. Mas aggressive, mas competitive. Kaya di nakapagtataka na nangunguna rin ang ibang kaliwete sa larangan ng sports. Gaya na Rafael Nadal sa tennis, Lionel Messi sa football, at Manny Pacquiao sa boxing. Nagkataon lang ba na kaliwete rin si Alan Kaydik na itinuturing na greatest shooter of all time sa PBA? Ngayon, isa na ring kaliweteng Pilipino na nakikilala sa mundo ng tennis. Si Coach Martin Antonio ay 6'4" at naging player sa championship team ng San Beda sa NCAA. Ang sabi niya, pati raw sa rebounding, iba raw ang mga kaliweteng nakalaban niya. Right-handed guys would want to bump with their left shoulder to jockey for position because we have more leverage. Anchor on the left leg, pushing off with the right leg, left shoulder on you. But if you do that to a left-handed guy, you're pushing it here. This is their strong hand. So they can get rebounds. Ang pinakalamang daw ng mga kaliwete ay hindi sanay sa kanila ang karamihan ng kalaban. So you've been prepared though, all your life on being unorthodox. And, di ba, being different is cool.
because it gives you an advantage in being able to dictate the pace of something in a sports context because you always keep them at their toes. Mula nung musmus sila, likas na sa mga kaliwete ang mga hamon ng kanilang pagkakaiba. Sa sports at sa marami pang larangan, maaari rin itong magbigay ng tibay ng loob. Sa totoo lang, lahat naman tayo may katangian na iba sa karamihan. Pinatutunayan ng mga kaliwete na sa halip na hadlang, ang pagiging kakaiba ay maaring daan sa tagumpay. Mula sa Dasmariñas, Cavite at Valenzuela City, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.